Magandang hapon po mga kapatid. Andito na naman si Aling Marie, si Nanay Marie, si Tita Marie, si Ate Marie. Ang inyong kakampi na tinutuligsa ng mga naiinggit, mga nabubwisit, mga tinatamaan ng katotohanan at mga hudas sa bayan. Ayan. Ito po, meron naman tayong poproblemahin sa bansa natin at ito'y kagagawa ng mga senador, no? Iisa-isahin po natin ang mga senador na ito na pumayag na bigyan ng Filipino citizenship itong si Lee Du-Wanwang, isang miyembro o connected sa Chinese Communist Party. Magiging Pilipino na? Wow! Tatakbong mayor yan. Yan nga ba ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, ano? Balik Pogo country tayo. Sabi nga, mga senador, anong nangyari, no? Ang tao hindi nyo mapipigilang mag-isip na kayo ay nabibili ng China. No? Talaga bang kayo'y matindi ang pangangailangan kung kaya't pati ang ating pagiging Philippine citizenship ay ibenta nyo sa isang dayuhan? Galing-galing nyo talaga. Kakabwisit na talaga kayo. Hindi na kayo talaga dapat ibinoboto, no? Ha? Tanging si Senadora Riza Hontiveros lang ang nag-no sa pagbibigay ng citizenship as Filipino dito sa animal na Chinese na ito, no? Ibabalik na naman ba ang pogo sa bansa? Ano? Kunyari lang ba ang pagpapasara ng pogo? Kung kaya't meron naman kayong pinayagan na maging Filipino citizen? Sobra na mga kapatid to. Hindi na maganda ito, no? Ayan, no? Sabi nga, ano nangyari sa inyo? Mga senador, no? Ang tao, mag-iisip talaga na kayo ay nabibili, no? Okay, eto po, ang mga senador na pumayag, ano? Ayan, House Senators voted on the bill, granting Philippine citizenship to Lee Du-Wanwang, a Chinese national with alleged pogo ties. Ano po? Ito po yung hindi natin ginugusto no? Meron na naman silang nag-yes. Itong si Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JV Ejercito, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Coco Pimentel, Bong Revilla Jr., Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, at Mig Subiri. Ayan. Ayan po, mga kapatid, puro sila green, ano? Si Senadora Riza Hontiveros lang ang nag-no. At sila po ay nag-yes, no? Ilan po ito? 5, 10, 15, 19, 20 silang lahat. Pero si Senadora Riza lang ang nag-no. At itong 19 na ito, ang nag-yes para bigyan ng citizenship ang Chinese na ito. So, ibig sabihin po, magkakaroon na naman ng panibagong problema ang bansa sa pagbibigay ng citizenship sa Chinese na ito. No? Grabe na po ito. Nakakagalit na at nakakabahala talaga ito, no? Magkano nga kaya itong mga senador na ito? Ilang milyon kaya ang ibinayad sa mga ito? Sila ba talaga ay puro sa katarantaduhan kukunin ang lulustayin nila sa pagtakbo ngayong eleksyon? Kung kaya't ang kapakanan na ng bansa ang kanilang ibinebenta? Hindi maaaring walang
walang pera dito, mga kapatid. Mga mukhang pera to eh. Ha? Mga mukhang pera naman talaga tong mga taon to eh. Kaya lang naman nagsiupo to dito sa ating gobyerno eh. Dahil sa pera, hindi sa panunungkulan. No? Hindi po sa serbisyo. Eh kung si Duterte nga, minumura yung botante. Mga estupido daw eh. Ito pa kayang mga hudas na to? Ang magka-interes na mahalin, alagaan, ingatan ang mga Pilipino sa sariling bansa. Kung may pagmamahal tong mga senador na ito sa mga kapwa Pilipino at sa kanilang pinaglilingkurang mamamayan, hindi magpapapasok to ng mga ganitong klase ng tao na gagawing negosyo ang bansa. Pagkukuhanan ng maraming salapi ang bansang Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, talaga nakakasuklam na itong mga nakaupong ito sa Senado. Dapat talaga to palitan na lahat eh. Hudas talaga tong mga to eh. Ha? Alam niyo mga kapatid, i-zero vote niyo lahat to. No? Etong mga taong ito. Ito oh, i-zero vote niyo po lahat ito. Ayan. Unang-una dito si Nancy Binay, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, si J.V. Ejercito, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Gatchalian, si Bongo, si Legarda, si Marcos Aimee, si Robin Padilla, si Coco Pimentel, si Bong Revilla, si Francis Tolentino, si Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, and Mig Subiri. Ayan, mga kapatid. No? Ayan po ang mga pagmumukha ng mga iyan. Ayan. Ayan. Sila po yan. Tandaan nyo po ito. Wag na wag nyo pong iboboto tong mga to. Dahil sila ang nagpapahamak sa ating bansa. Ano bang kamalayan talaga ng mga tao? No? Aruan lang ang mga taong ito ng kaunting halaga. Iboboto na nila. Pero ang hindi nila inisip, wala silang kakwenta-kwenta sa mga ibinoboto nila. Mga kapatid, wala naman talagang kwenta eh. Kasi kung may kwenta tayo dyan sa mga ibinoboto natin yan, maganda na ang buhay natin. No? Masarap na ang pamumuhay, lalo na ng mga kabataan. No? Karami-raming batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Ang dami-daming batang hindi kumakain sa maghapon dahil sa kahirapan. Itong mga hudas na to, pinapriority nila yung ibang nasyon. Bakit? Alam nyo? Alam nyo kung bakit? Kasi tayong mga mahihirap, mga Pilipino na nandito sa ating bansa, hindi tayo nakakapagbigay sa kanila ng personal ng malalaking halaga. Bagkos yung tax lang natin, na iniis mo lang nila at nilulustay ng walang kapararakan. Alam nyo, pinapahalaga nila? Yung on the spot, bilyones, milyones na binibigay ng ibang lahi. Eh tayo, kukunin lang sa tax ng mga pinamimili natin sa grocery, sa ibinabayad natin sa mga bills, lahat. Doon lang natin kinukuha. Kaya nga mas mahal din nila yung mga OFW eh. 'Di ba? Mahal nila. Pero kadalasan nagkakamatay ng walang laban dahil hindi rin nila ipinaglalaban, no? At itong mga pumapasok na Chinese na to, dito sila sinisilaw ng bilyon or milyon. Walang pinagkaiba nung ipinasara nila ang ABS-CBN. No? Si Duterte, nung ipinasara ang ABS-CBN, balita ko po, no? At malamang na may katotohanan na tig 100 million daw ang ibinayad sa mga pumirma. May kasama pang mga brand new car, no? Yan po yung balita noon at yan ang kwento ng mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. Na talagang binili ni Duterte ang boto para maipasara. Nakausap nga ako eh, no? Isang congressman,
Sabi ko, bakit po kayo pumirma? Hindi nyo po ba nakikita? Dati ang mga bata nung may ABS-CBN hindi lumalabas ng bahay, alas 6 na, nasa loob na ng bahay, alas 5 kasi nanonood na sila ng mga teleserye. Ganon din ang matatanda, walang ingay na maririnig sa matatanda dahil sila'y mga nasa loob ng bahay at nanonood ng ABS-CBN sa balita. Bakit po kayo pumirma? Ang sagot sa akin kasi ma'am, kahit hindi kami pumirma, ipapasara pa rin nila yan. So, naunawaan ko. Alam nyo bakit? Kasi may bayad. Naging practical lang sila. Kesa nga naman, hayaan na lang din nila na wala silang mapapala, ipasasara din lang naman pala, di kukunin na nila yung ibabayad, di ba? So, ganun din Pepersonalin pa sila ni Duterte Kaya pumirma na lang sila. Sa pagpirma nila, may pera na, may sasakyan pa, hindi pa sila pag-iinitan ni Duterte. So, naunawaan ko naman, no? Naunawaan ko. Pero ito, lintik talaga to. Sinusuka natin ang Chinese dito sa bansa natin. Ayaw na ayaw natin ang Chinese dito. Tapos ngayon, eto, binigyan nila ng pahintulot na maging citizen, maging Filipino citizen. Para ano na naman ang business na itatayo nila dito? Ano ang kapalit nito, mga senador? Kayong mga senador, 19 kayong mga senador, ano ang kapalit ng inyong pagpirma para maging Filipino citizen ang check na ito? At ano naman ang plano nito? Itatanim nyo na naman ito sa LGU or dito sa national government? Sa local at sa national, itatanim nyo na naman itong hudas na to para magtatag na naman ng kung ano-anong negosyong illegal? Aba, ay maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Lagi nyo nalang pinapriority yung mapiperang tao. Pinaglilingkuran nyo, himod kayo sa puwet ng mga hudas kayo. Pagkatapos, eto, pinayagan nyo pa. Ano na naman ang mangyayari sa bansang Pilipinas niyan? Dagdag problema ang ginagawa nyo. Hindi pa tapos ang problema kay Duterte. Pati sa inyong mga senador. Pati yung sa war on drugs at sa EJK. Magdadagdag na naman kayo ng problema ng mga Pilipino. Bastos talaga kayo. Mga makasarili kayo. Payaman kayo ng payaman gamit yung posisyon. Payaman kayo ng payaman. Papasok kayo ng papasok ng mga mapiperang in-check dito? Ha? Pati citizenship natin? Hindi naman sila ipinanganak ni inang Pilipinas? Gagawin yung Pilipino? Hindi nga marunong magtagalog, gagawin yung Pilipino? Antindin nyo, no? Wala na kayong ginawa kundi lukohin ang mamamayang Pilipino. Wala na kayong ginawa kundi ipaubaya ang bansa sa mga dayuhan. Kapalit ng mga pera. Magkano ba talaga? Dahil ba ang mamamayang Pilipino hirap na hirap, pinaghirap nyo ng gusto sa kananakaw nyo ng pondo? Pagkatapos, tatanggap kayo ng Chinese na malaki magbigay sa inyo? Pati citizenship ng mga Pilipino? Kapalit? Hindi naman kayo papayag nang walang perang kapalit. Pera yan, pera. No? Hindi kami natutuwa sa pagpapapasok nyo ng Chinese sa bansang Pilipinas. Kaya dapat sa inyo, no? Dapat sa inyo, hindi kayo dapat iboboto. Langya kayo, di pa kayo makontento sa mga nakukurakot nyo. Pati citizenship ng mga Pilipino, ipamimigay nyo. Hindi libre yan. Sigurado yan. May bayad dyan. Antindin nyo, no? Wala kayong habag, wala kayong awa. Ano na naman ang itatayong negosyo niyan dito? Ano yan, tatakbong mayor? Ano na naman itatayong negosyo? Sugalan? Bahay aliw? Ano pa? Walang Diyo kayo? Wala na kayong naisipang mabuti para sa mamayang Pilipino? Hindi nyo man lang pinangarapan na bigyan na magandang sitwasyon
ang mga Pilipino sa sariling bansa. Yan po mga kapatid. Lahatin na po natin ito. Lahatin po natin itong mga senador na yan. Kilalanin nyo po. Yan po. Sila po ang nag-yes na bigyan ng Filipino citizenship ang isang Chinese na di umano ay miyembro o connected sa Chinese Communist Party. Yan. Po. At ito po si Li Duanwang. Ito po ang trending ngayon. Balitang-balita po ito. At na naman si Senadora Risa Hontiveros dito. Kasi naipakulong na yung mga reyna ng Pogo Naipasara na yung yung mga Pogo dyan mga Pogo hub dyan pagkatapos, eto na naman, may pinapasok na naman sila at binigyan pa ng citizenship natin. Yan po mga kapatid, Kailangan na pong maging listo kayo. Lahat po ng bagong senador, yun ang iboto natin. At yung lahat ng lumang yan, itaob natin. Dahil lalamunin tayo ng buhay ng mga senador na yan, kasama ng mga Chinese na yan. Salamat mga kapatid. Salamat.